Magkano yung unang 6-digit month mo? Yung unang 6-digit month ko is 100. Dito sa Editor's Block File, nakita ko talaga yung mga hindi ko pa nakita before. Like, may ganun pala. Hindi lang community na magkakamustahan lang kayo, but community na magiging accountable ka. You don't need 3, 5, 7 clients. One client can change your life. Para sa mga students ng Block File, don't stop what you are doing right now or where you are right now. Kasi may perfect timing talaga on everything. Siguro this time ako, baka bukas ikaw naman. Always go back to your why. So yan yung paghuhugutan mo Kung wala kang bakit, bakit pa? Ano yung favorite na bagay or isang bagay na pinaka natutunan mo sa loob ng The Editor's Block File? Siguro one thing talaga na in-apply ko first is yung Yo, good day guys and welcome sa first episode ng The Editor's Block File Podcast. And for today's podcast, kasama natin si Rog, ang unang 6-digit earner student ng The Editor's Block File. And sa episode na ito, pag-uusapan namin yung kanyang journey, experiences, and learnings bilang isang 6-digit video editor. So Rog, magandang gabi. Kumusta ka? Eto, buti naman, working lang sa client namin. Tsaka busy rin sa sa mga editing loads since kasi nag-join ako sa Editor's Block File. So, it has been a consistent journey rin sa part ko. So, hindi rin tumitigil kahit na nag-earn na ng ganong amount na na-hit na yung goal. So, tuloy-tuloy lang. So, yung mga clients is continuously naman na dumadating. Tsaka blessing din na consistent work din sa akin. So, yun, it's been a journey and then very enjoying na makita yung fruit ng mga labor. Wow, napakagandang marinig ng Rog. But before we dive further sa topic and mga question ko sa'yo for this night, gabi kasi ngayon sa podcast namin, Rog, tell us more about yourself. Like, gaano ka nakatagal sa video editing at ano ba yung mga experiences mo sa field? Well, sa video editing, kung formally, like professionally, just last year. Like, kasi technically, last year siya nag-start. Kasi last year ako nag-focus talaga na gawing professional living yung video editing. Kasi hindi ko siya talaga pinukusan before. Pero I'm doing video editing. Actually, hindi lang video editing, multimedia naman. Nag-start ako as graphic designer. More sa graphics ako. And then social media contents. More on focus sa social media contents. So, nahon lang talaga yung skills ko na video editing as a video editor as time goes by. Kasi I'm also part of ministry dito sa church namin. So, dito ko talaga na practice yung video editing at saka other form of multimedia. So, I do also photography, videography. So, all sorts. So, parang walang focus. So, and then, as last year lang talaga ako nag-focus sa video editing. But before, I also joined some teams or some person na friend ko on events like weddings and other kind of events na kinalaman sa pagbi-video. So, yun, doon ako natutong maghawak ng camera, mag-shoot, yun, mag-direct, gumawa ng mga content. So, ganun. And then, last year, nag-decide talaga ako na gawing professional work na to for myself. Then, my experience sa online started kasi way back 2019. So, mga OG na mga freelancer tayo. So, way back 2018, 2019, parang hindi pa familiar yung word na freelance. So, ganun. Pero may nag-freelance na sa ibang lugar. Pero dito sa community o sa lugar ko, parang madalang ka lang makakita ng ganung type of work. So, during that time, I started online as focus sa marketing, chatbots, messaging, automated messaging, tapos nag-Facebook ads din.
Then after a while na pandemic, so nag-pause, hindi na ako masyadong nakabalik. So and then after a few years, I came back sa field ng freelance as graphic designer. So nag-website din ako. Then nag-UI UX designer. So parang gano'n, mga front end na kung ano nakikita niyo sa mga apps na appearance nila. So yun yung ginagawa ko or sa website. Then yun, nag-focus ako sa video editing recently. So up until now, blessing na rin na I've been doing this video editing for quite a while. So yun. Paano ka nag-came across sa The Editor's Block File? Tell us about it. I think it was around mga October siguro. Nung nagbabrowse ako sa app. Then I came across sa first content mo. Literal na first First content. content mo yun. Okay. So, nakasuit ka pa siguro nun during that time, nagsasalita. So, ako alam ko kung anong sasabihin mo. Personally, kasi marketing ako eh. So, and also, I've been into different kind of courses, coaching, international at saka dito rin. So, I know how it sounds like. I know how it is portrays like. Paano sila gawin, paano sila i-portray, paano sila sa in front of their audience. So, kaya pinanood ko lang. Pero during that time, I also had other courses that I was involved in or other mentorship that I was involved in. Okay naman 'yun. Maganda naman yung mentorship na 'yun actually. Pero sabi ko dito sa block file, dito sa content na pinapanood ko, it also makes sense naman yung mga sinasabi mo. Then I waited for the next contents and then started to watch your contents na. So, and then ang mga anything na pinopost mo. So, yun. Kasi parang series of contents yun kasi. Yeah. Tapos nag-open up ka na ng free webinar, which is normal naman sa mga ganyan. So, yun ang hinihintay ko talaga yung may pa-free webinar. So, yun. Kasi during that time kasi, it was new to me. Parang during that time, alam ko siyang gawin, pero hindi ko pa siya alam kung ano talagang tamang proseso when it comes to online. Yes. Kasi kung sa physical, alam ko kasi you go to events, you go to some group, maging video editor ka nila. Dito, mga ganun bagay. Kung sa marketing, alam ko rin naman. Pero pag part sa video editing, hindi ko pa alam yung mga workaround na anong gagawin. Yung iniisip ko kasi paano mag-build ng portfolio. So, parang ganun siya. Pero I was also looking at my personal brand and it's also growing in numbers. It's growing also in engagement. So, parang portfolio na rin siya naman. So, yun. When I tried to join sa webinar mo, dun ko nakita nalaman kung paano talaga nagwo-work din yung this kind of freelancing na video editing yung focus. So yun, at saka yung how you explain things, malalaman mo kasi ako personal ko na experience din naman. I can also identify those people who talks about based on their experience or talks about just based on what they search about it at saka Yeah. yung parang theory lang or nalaman lang nila from the other coaches. So, yun, how you deliver also yung content at saka yung mga webinars kasi maraming series din yun eh. Tsaka grabe rin yung mga value na pinur out mo dun. At saka every episode talaga is very helpful newbie ka man or seasoned ka na freelance, may matutunan ka rin talaga. Especially sa mindsetting, mga processes kung paano mag-clienting, mag-outreach, inbound or outbound man, yung mga ganun. Tapos, siguro yung best part ko dun is, yung nakakapagtanong ka talaga ng walang bayad.
yung may pa-freebie na Q&A na walang, walang bayad, yung gano'n. So, I think naging consistent din yung pag-attend ko dun sa mga webinars at saka parang natapos ko ata lahat sa pre-webinar na yun. At saka during that time, I've been doing, kasi di ba may mga ka rin, yung mga parang assignments or tasks after ng webinar. So, I've been doing the tasks also and then the assignments. Palagi nga akong nagchat-chat sa'yo sa TikTok eh. Ginugulo kita lagi eh. Nagpapa-check ng ng ganito, ganito, ganyan. So, laging nagtatanong. So, yun. Para mapadali rin yung ko, yung ginagawa ko. Magtanong ako sa may alam. Yes. Very good. Actually, nung nakita kita, naalala ko pa yung time na nagtatanong ka sa akin about content creation. Tapos, if I'm not mistaken, nagtanong ka sa akin, bro, paano yung ganito, paano yung ganyan. Tapos I was like, okay. Tapos after ilang day, nakita ko yung mo. Biglang dumaan sa akin yung TikTok mo, tsaka Insta mo. Nung sinearch kita, sabi ko, ang bilis naman ng improvement ni Rog. I mean, from someone who asked, tas biglang nakita ko may mga viral ka ng content nung time na yon. First time ko nakita, the way how you edited it, the way how you pour your effort into it, I was like, talagang si Rog magsasucess to. Looking at you, tapos after nun, nakapasok ka sa community, ang bilis mong magkaroon ng result. And I think nasabi ko to sa'yo, pero ikaw talaga yung kauna-unahang student ng The Editor's Block File. It is surprising. Hindi na rin sorpresa actually, na ikaw yung unang nagkaroon ng result. My question here, or my question now is this. Ano ba yung The Editor's Block File kung ikaw tatanungin bilang isang student? Well, for me kasi, yes, it's a course, but it's more than a course. Course siya in the sense na may modular learning siya. Parang papasok ka lang sa eskwela talaga o sa online na na schooling tapos may mga modules ka na ganun. Yes, but the content itself basically is a system. Yun ko siya ma-differentiate talaga na system 'to na kasi parang yun yung hinahanap at hinahanap ng mga ng mga magsisimula at saka even me na matagal na nagsimula. Hindi ko rin siya masasabing na roadmap 'to, but it's really more of a system na hindi siya based sa mga sa mga theory or sa mga knowledge na na data na na-gather from research on AI or somehow sa mga articles sa HubSpot or somewhere else. But it's more of a experience talaga. Kasi every topic is also linked to an experience of the person na gumawa talaga nito. Na hindi talaga 'to sabing kinopy niya or kayang kopyahin din ng ibang course creator or kayang manipulate ng gano'n. So, yun. At saka ang dali niyang i-follow actually. Parang step by step siya na na system. Hindi naman siya prerequisite sa ibang mga modules but you have to follow it effectively para maging closer ka sa success rate mo ba maging closer to the goal na ina-achieve mo or which is really to earn or to be successful on getting a client or to earn amount na yung gino-goal mo. Yun yung editor's block file. It is more of a client acquisition na system or na course. Yun yung pagtingin ko sa kanya. Kasi that's the main thing. One of the problems also of video editors or people who are going to enter freelancing or video editors is how to really find clients. Big question talaga yan. Where do I look for clients? How do I find them? How to attract clients? Hindi nawawala yung question na yan. So that's also one of my question when I'm entering this new environment na video editing. So, naging question ko rin yan before sa marketing. So, yan. And then dito sa editor's block file, nakita ko talaga yung mga hindi ko pa nakita before. Like, may ganun pala. Like, wala lang tinagong sikreto dito sa editor's block file. So, everything that can be used na
pwede mong gamitin is already here, and it's still keep on updating. So yun, and Editor's Block File is more than a course, it's a community also. It is also one of the parang underrated na feature ng isang course na na magkaroon ng isang community. Na hindi lang community na magkakamustahan lang kayo, but community na magiging accountable ka, or yung student mo sa sarili nila. Kasi there are so many courses na nandun na lang sa Discord. Nakatambay na lang sa Discord, naghahantay na lang ng client, ng referral, ng wala na. So hindi naman hindi naman lang nangungumusta kung anong progress nila. After ng module nila, where are they going, 'di ba? What are they gonna do after? So that's the main thing about the Editor's Block File is may community kang tutulong din sa'yo. You can ask sound effects, you can ask how to do this, you can ask paano gawin tong effect, or pakita mo yung video editing mo, yung nagawa mong samples, mga ganon bagay, which is very helpful dun sa mga nag-start na video editors. Okay, napakaganda nung sinabi ni Rog, no? Actually, napaka-beneficiable talaga. Hindi lang sa The Editor's Block File, kundi sa kahit anong industry, yung pagkakaroon ng community kung saan nakabilong ka. Ako, hindi ko binibentahan lahat ng viewer na The Editor's Block File lang yung community na para sa'yo. I mean, it is part of the thing that I learned na kung gusto mo na magkaroon ng shortcut or ma-fast track yung progress mo, you have to be with those people na ahead sa'yo. You can learn directly from them. And I personally think without being biased, na yung Editor's Block File, merong isang feature na bukod tangi. And that is the ability to ask questions sa isang tao na talagang pinagdaanan yung mga bagay na yun. In fact, may tanong ako sa'yo, Rog. Meron ba ako tinuro sa The Editor's Block File na hindi ko naranasan? I think wala. Isipin mo ulit. Ay, hindi mo Hindi, isipin mo ulit. Sure ka ba na wala akong tinuro na hindi ko naranasan? Teka, meron ba? Meron, wala? Kung meron ba? Wala. Hindi, actually wala. Parang wala naman eh. Wala ako dong tinuro na hindi ko naranasan. Both inbound, outbound, client acquisition techniques, positioning, framing, ano yung sa chat mo kay client, paano mag-isip si client, ano yung mundo ng business, ano yung pagkakaiba ng talented na video editor sa beginner na consistent, tinalakay natin doon lahat. And not only that, kahit ako na creator ng The Editor's Block File, I am so thankful na naging part ako ng growth and progress ng bawat isa. And I'm actually glad, lalo kay Rog, hindi sa tinataas ko si Rog sa mga student ko Pero si Rog yung someone na wala siyang makukuhang kahit ano sa akin. I mean, kapag tinulungan niya yung mga kasama niya, mga student doon, wala siyang makukuha or matatanggap na kahit ano sa akin. Pero nakita ko kay Rog yung pagiging active niya sa community. And I asked him, bakit ganun? Or bakit tinutulungan mo sila? And yung sagot niya sa akin is dahil alam niya yung pakiramdam na walang tumutulong sa'yo. Kaya gusto niyang yung blessing na tinanggap niya, maibigay niya rin sa iba. To the point, narinig ko lang naman to, Rog, and I just want to share this with them, na merong client, si Rog, tapos yung client na yun, ipinasa niya sa mga kapwa student niya. Doon ngayon, sinabi niya sa akin, nakaraan, nung nakapag-usap kami, na ayaw niya naman na spoon-fed yung mga kasama niya to the point na mag-rely sila sa kanya. Which, hinahangaan ko sa kanya yon. Yung pagkakaroon niya talaga ng genuine connection and care sa progress sa mga kasama niya. Rog, alam ko na, oo, yung community natin, medyo exclusive yung mga knowledge na nandun. Pero ano yung favorite na bagay or isang bagay na pinaka natutunan mo sa loob ng The Editor's Block File? Siguro one thing talaga na in-apply ko first is yung pag-handle ng clients. Okay. Kasi that was the main thing na hindi ko na-realize even before na hindi video editing yung focus ko. I was looking
towards earning a lot of money or, parang earn lang ng earn, parang gano'n. Yung I look at clients as, monetary purpose lang. Walang relation, walang ano, walang kahit na ano, walang care sa kanila. Pero ngayon dun nag-iba yung mindset ko. Yun yung pivotal moment ng mindset ko na nag-shift talaga na ganito pala dapat yung treatment mo sa client mo. And it's rewarding me now, 'di ba? I've been openly talking about my clients right now. Kaya hindi ako nag-accept ng ibang clients muna kasi I really want to focus more on this one and I'm very happy and my client is happy with our working relationship, how we do business, how we do things in the business. So yun, that's why I didn't look for more clients kasi sabi ko nga one client can change your life, 'di ba? Ito yung biggest myth ng mga freelancers actually. Handa na ba kayo? You don't need 3, 5, 7 clients. What I mean is, you just need at least one right client. Magkaiba yun eh. You know, siguro tito mode na ako sa ano, sa freelancing eh. Hindi naman sa napagod na ako sa maraming clients eh. I've been there actually. I've been there. I've been handling multiple clients na rin before. Until such time na nasabi ko, this is becoming ano, parang challenging also to handle multiple clients. Isipin mo iba yung pinapagawa nito, iba yung pinapagawa nito, ibang style nito. At saka ibang deadline ng isa, ibang deadline nito. Okay lang siguro kung ano mini agency ka or may small team ka, kung isa ka lang, 'di ba? I think a lot of you can relate when you hear this. So, magkagibunshin ka na lang or tumagos ka na lang sa pader. Sabi ko nga eh, tatagos ka talaga. So, ano ba yung iba mas grabe pa yon kung iba yung time ng isa-isa. So, Exactly. yun. What I'm trying to say is focus on the right client, 'di ba? Focus on the on a quality client na meron ka. And then based sa experience ko, it's really rewarding. How you treat them should be also how you treat yourself. I think kung ano paano mo alagaan yung sarili mo is paano mo rin alagaan yung mga clients mo, Parang sabi ko nga, love them. Love them, parang, do something, extra for them kasi they will really appreciate you, for doing such thing. Tsaka by focusing on them, it doesn't mean na mag-focus ka lang sa video editing or sa sa quality of videos na part lang 'yan on how you handle your clients. But more of that is really how do you take how do you show care sa side nila, sa business nila, sa personal life nila po, if possible, kung kumakain pa ba sila or ano, mga gano'ng bagay. Kumustahin mo sila, yung kumusta yung gasolina nila sa ibang bansa, gano'ng parang gano'n. Tapos 'wag masyadong professional na parang gawin mong family treatment, 'baga. So yun yung yun yung one thing na natutunan ko talaga sa Blockfile, one of the many things na natutunan ko sa Blockfile. So, yun yun kasi yung tumatak sa akin actually. Tapos, yeah. Okay, napakaganda. And actually, both Rog and I, sa lahat ng nakikinig dito, yung napatunayan na totoo yan, you should protect your relationship with your clients more than the deliverables. Ako, itong Mac na ginagamit for this podcast is actually funded and supported by my client. He spent 100,000 kasama yung mga plug-in para lang mag-transition ako from Premiere Pro to Final Cut. And yung newbie na ako, binayaran ako ng 12,000 para mag-edit ng video na masasabi ko ngayon na hindi maganda yung quality. 12,000 agad sa 1 minute video na binigay niya sa akin.
Pagka meron ako naging problem sa ganito, nagiging vocal ako sa kanya. Ang sinasabi sa akin, you're my bro, you're my business partner. Yeah. Bro din yung bro din yung tawagan namin. Bro din. Exactly. Tapos, well, same naman din kami ng belief. Same kasi kami na Christian. So, yun. Yun yung, at saka importante rin kasi yung at least may same belief kayo, at saka same principle na aligned. Importante kasi sa akin yung alignment na same kayo ng mindset, drive ng client mo. Hindi lang ikaw yung may drive sa business. So, yun. Nakaka-boost din ng passion. Totoo yan, napakahalaga na meron kayong alignment ng client mo. I mean, my client even offered me, originally, ang intended niyang offer sa akin, ibigay sa akin yung M4 Max niya. I mentioned it to you. Tapos nung call namin last time, nasabi ko rin sa mentorship natin, na yung Sony FX3 niya, over 100,000, ibibigay niya sa akin this September. So, magkikita kami ni client September, and then ibibigay niya sa akin yung MacBook niya. Sabi niya, kapag hindi pa siya nakapag-upgrade into M5, ako naman yung i-upgrade niya into M5. Tapos, lahat ng upgrade, all cost, shouldered by him. He was like, tinanong niya nga ako pagpunta ko ng September, available ka ba para sa 3 days trip? Either Cebu or Mindanao sa namin gusto daw. Sagot niya lahat. Ano lang po para malapit dito para makasama ko. Pwede. Pwede. So, dun sa experiences na meron kami, and yun nga, sa experiences na meron kami, napatunayan namin na kapag yung client mo, minahal mo, sabi nga ni Rog, and yung business na tinrato mo bilang business mo, may earn mo yung respect niya. And here's the thing, kahit magkaroon ng problema yung kumpanya, you are the last person na matatanggal kasi nagpakita ka ng care sa kanya. Ang hindi alam ng mga video editor, clients don't care sa skill mo lang solely. They care about your attitude, about your character, and about how you treat the outputs na binibigay mo sa kanila. Syempre, yung mga millionaire and mga taong entrepreneur, gusto nila mag-scale yung business nila. Sinong kailangan nila? Taong mapagkakatiwalaan. And kapag pinakita at pinaramdam mo sa kanila na mapagkakatiwalaan ka, believe me or not, i-afford ka nila. Yung rate mo, tataasin nila. Tsaka hindi ka nila hihigpitan sa pera pagdating doon. Ako nga, nakakatanggap ako ng bonus even though, sabi ko kay client, bro, that's too much. Alam mo sinasabi ni client, hindi ko alam kung ano to may halong pambobola ba? Bro, you deserve it. I was like, no bro, it's too much. I mean, ako yung... Bigay mo na lang sa akin. Pwede. So, I was like that. Sabi ko, bro, ano nga parang ito na yung nangyari. May nangyaring delay dahil sa problema ko sa other company. He was like, bro, kapag kaya ko at nagtagumpay itong business plan namin, I will make your salary triple. And sa isang video editor na kagaya kong 6-digit earner, that means a lot. I mean, ang gusto ng client ko, kumita ako ng over 500,000 per month. That's the reason why, sinabi ko na to kay Rog, na nasa China yung client ko ngayon, pagbalik niya ngayong 25, yung contract, ibibigay niya sa akin, gagawin niya akong co-founder ng isang real estate company sa Amerika. Ako magiging creative director ng company na yon. So I was like, talagang, alam mo yon, gumawa ka ng favor sa mga client mo. Minsan kung kaya mo mag-over-deliver, gawin mo, dalasan mo. Diba? Under-promise, over-deliver. Pag sinabi niyang gawin mo to, exceed from his expectation, you will be rewarded. Ganun din yung ginagawa ko At saka, hindi naman tayo nagpo-focus sa reward, actually. Yung reward is, parang ano lang yan parang bonus na talaga yan na nagbibigay sila or na-appreciate talaga nila yung commitment mo at saka yung effort mo for doing business with them. Don't focus too much on that. Focus on the quality of your relationship sa client and focus more on sa mga hinahandle na task sa'yo. Sabi ko nga sa client ko is yung main culture ng natin ng agency ng business natin is more on sa stewarding. How do you steward your clients? How do you steward your work? Diba? Paano ka naging honest sa work mo? Paano ka naging honest sa mga client mo? Naman ganun. Paano ka naging excellent sa work mo at saka sa mga ginagawa mo for your client. Now, my next question would be this. Ang editor's block file ba ay may recommend mo sa mga wala pa talagang idea sa video editing? I mean, someone na
wala siyang idea, marunong siyang technical or sabihin natin na wala siyang laptop, cellphone lang gamit niya. Pero interesado siyang matuto ng high income skill. Would you recommend Editor's Block File? And you don't have to, parang hindi mo kailangan pagandahin. Okay, be honest to the viewers. Mare-recommend mo ba siya? Why and why not? Kung recommendations lang, oo naman. Okay na yun. Hindi. I think Editor's Block File na naka-design siya in the sense na hindi siya ganun ka-complicated to execute, Mm. 'di ba? Hindi siya nagre-require na newbie ka, intermediate or with experience or expert level. Kahit nga ako marami pa rin akong natutunan doon na part. So, yun. When it comes to skill-based naman, at least siguro you have to know basic editing. Yung at least may experience ka na. Kasi para makarelate ka rin sa mga tinatakil na at or dinidiscuss ni coach doon. So, very recommended ko to for those who really want to jumpstart their career or want to choose video editing as their living or their career. So, at least you will really, know something na hindi ka parang maraming questions on yourself. Saan ka mag-start? Saan ka mag-start? Anong next na gagawin mo? Kasi yun yung common questions kasi if you try something na hindi mo alam kung paano gawin, anong mga ginagawa ba dito. So, yun. So, sa Editor's Block File kasi, you have already a path to take. Diretso lang yan. Ikaw lang kung gusto mong lumiko. So, yun. Hindi siya madali. Masabi kong hindi siya madali, but possible siya for someone who is a beginner or who has a little knowledge about, freelance world or video editing or how to do video editing online. So, yun. And my next question would be, bago ka pumasok sa Editor's Block File, or bago ka pumasok sa mundo ng video editing, magkano kinikita mo? And magkano yung highest na kinita mo? Sa buwan isang buong buwan. Magkano highest na kinita mo? And also, pangatlong tanong, sub-question also, gaano katagal since the moment na pumasok ka sa Editor's Block File at na-hit mo yung first month mo ng 6 digits? Yung normal na earnings ko talaga, mga 20,000, 23, ganun. So, nung pumasok ako sa Editor's Block File, wala naman akong work noon nung pumasok ako. So, 0. So, yun. Ang meron na akong knowledge at saka drive. So, Okay. yun. Tsaka meron na akong skill. Then, when nung nag-start talaga, I think January ba yun na nag-start yung Oh, January 7. January, diba nag-start ako ngayon. So, tapos nag-start yung yung first session ng Mentorship? yung mentorship. Oo. Tapos, yun. From there, consistent na ako sa work ko sa clients. And then, I think mga less than a month or a month and a half ko siya na-hit. Yun. Give us an idea, magkano yung unang 6-digit month mo? Yung unang 6-digit month ko is 114 nata yun. Oo. Parang ganun, 114. Nice. At eto, maraming curious dito. At gumawa rin ako ng video sa TikTok tungkol dito. As someone na sabi mo, 0 kinikita mo last year. Naalala ko may mga free webinar pa tayo nun eh. Tapos, this year, January or February something, you hit the 6-digit mark. Anong feeling nung na-hit mo yung 6 digits? Ako parang nagulat din ako Kasi nakafocus din ako sa work lang talaga. Nag-focus lang ako more sa client namin.
Tsaka nung kinalculate ko na, kasi tanong ka ng tanong eh. Nung time na yun, yung parang ikatlong session ata yun, oo, nagtatanong ka na kung meron na bang naka hit. So kinalculate ko, hit na ba yun? Parang na-hit ko na ata yun eh. Hindi ko naman siya kasi, wala kasi akong spreadsheet na kinikwenta ko siya. Oo, kasi parang yung start kasi ng formal na work ko is hindi siya start ng month. So parang hindi siya ha? In between ba siya? Oh, parang late siya ng month. So Hmm. iba yung calculation ko. So yun. Tapos yun, pagkakwenta ko na wala, na-hit ko na pala. So yun, naging consistent na lang ako. Tapos parang rinse and repeat na lang siya na ginagawa ko. So may numbers of edits lang ako na ginagawa. So na-hit ko na talaga siya. So yun. I still remember the time in which tinanong kita. Sabi ko sa'yo, hindi ko alam kung naalala mo pa, pero alam ko naalala mo pa. Mentorship night yon, January. Sabi ko noon, gaano katagal? Sa palagi mo ba, Rog, may hit mo yung 6 digits bago matapos yung taon? Ano yung response mo sa akin? Ano yung response mo? Ano, ang sabi ko, ang tagal naman lang ng isang taon. Parang parang matagal talaga siya. Kasi yung mindset ko during that time, nakuha ko rin to sa isang mindset ng isang millionaire before. If a person has given a shorter time period of reaching his goal, he will do 2 times, 3 times of effort in reaching it. Mm. 'Di ba? So, if gawin mong 1 year, maraming redirection yan, maraming liko-liko, parang may post pa, ganun. Kaya nung ginawa ko yung 90 days, ideal na rin yun. So, sa akin. And based din naman sa mga na-experience ko during that time, I believe na possible naman din siya in 30 days, in 2 months. Pero magbe-base din yun sa effort mo talaga. 'Di ba? So, yun, it will also fasten your progress if you do it more than what you plan to do it. 'Di Mm. ba? Parang double double your effort, parang gano'n, triple your effort. So, tapos siyempre panalangin din, prayers din 'yan. So, always always 'yan na sa akin naman is before I do things, I always pray for whatever it is na gagawin ko. So, and then it's yung part na na gagawin ko, yun lang yung makokontrol ko, 'di ba? Yes. The rest sa Panginoon na 'yon, kay God na 'yon. So 'yun, and He is more than powerful than me. That's why He can shorten things. Tsaka ibigay din 'yun sa akin, 'di ba? Or He can, do it in His timing. So 'yun, blessing na rin 'yun na na-reach ko yung goal ko in half a month. So 'yun. Wow, okay. Meron talagang favor, no? So, yun yung isa sa bagay na na-notice ko kay Rog. Hindi mo mapaghiwala yung business tsaka yung faith na meron siya. As he said it, he prays for the things na gusto niyang ma-achieve. Which, for everyone watching, si Rog tsaka ako, we have the same faith. And that's the exact reason why I think na talaga kapag ka inuna mo yung Diyos sa lahat ng ginagawa mo, work man yan or business, hawak niya lahat eh. So, pag pinagkatiwala mo sa kanya, i-bless niya yan. It's the foundation, eh. Foundation 'yan. Oo. Exactly. Meron akong isang tanong, Rog. May mga student or kasamahan ka sa founding batch na wala pa ring ganong result. Mm. Kung effective at makapangyarihan yung system ng Blackfile, bakit kaya wala pa rin silang result? Ano sa palagay mo yung dahilan? Well, maraming factor din naman 'yan, eh. Siguro one is yung personal nila. How do they see themselves? 'Di ba? Kasi the system is working, pero paano yun kung walang nanonood sa'yo? Paano yung kung walang coach na na nagfa-follow up sa'yo? Paano yun kung walang weekly session? Mm. Anong ginagawa mo? 'Di ba? Mati-trigger na naman ito, hindi naman sasabihin na naman na hindi naman tayo pantay-pantay, hindi naman tayo pare-pareho ng ng sitwasyon sa buhay, eh. Yes.
Siguro hindi 'to para sa'yo. Pero para sa mga students ng ano, ng Blockfile, don't stop what you are doing right now or where you are right now. Kasi, may perfect timing talaga on everything, 'di ba? So, yung ginagawa mo ngayon, pagpatuloy mo lang 'yan. Kasi magiging testimony mo 'yan, in the long run 'pag na-achieve mo yung goal mo, 'di ba? If may distraction ka, do some adjustments, 'di ba? May mga times talaga na hindi natin maiiwasan, na hindi natin nagagawa yung task or hindi natin nagagawa yung bagay na dapat natin gawin like outreaching, making content, making things para sa portfolio, yung gano'ng bagay. Pero 'wag kayong ma-discourage, 'di ba? At saka don't let fear na mag-nest sa isip ninyo. Kasi yan yung magiging ano ninyo, magiging magpe-prevent sa inyo to do things. Kasi nagkakaroon na kayo ng negative thoughts, baka hindi talaga para sa akin 'to, baka para lang sa iba 'to, 'di ba? Sabi ko nga, nasimulan niyo na, tapusin niyo na, 'di ba? Hindi naman kayo nagbabayad ng per month dito sa Blockfile, 'di ba? Not like other courses na may subscription. Sino kaya yun? Joke lang. 'Di ba? Dito one time payment lang. Kaya tara na, charot. So, yun, don't also look on the success of other people or the success of, someone in our community. Kasi you are running your own race then. Siguro this time ako, baka bukas ikaw naman. So, yun mga ganong bagay. And then don't be stuck on the situation na kung anong struggle meron ka ngayon, 'di ba? Encourage yourself also na gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. And then ito yung always na tinuturo sa kahit anong course. Always go back to your why, 'di ba? Always go back to your why. Bakit mo ginagawa 'to? Bakit ka nag-enroll dito? Bakit ka nag-choose ng ganitong path? Bakit nga ba? 'Di ba? So, 'yan yung paghuhugutan mo, Kung wala kang bakit, bakit pa? 'Yun. Okay, napakaganda ng advice na binigay ni Rog, no? And also, I can attest to this, na may mga student na talagang, alam mo yun, they have the system, nakita nila yung mga kasama nila may mga result na. Pero pinaka nag-struggle siguro sila, Rog, is yung pagtapos nung pinapagawang spec work sa kanila, tama? Which is yung portfolio, sa term ng iba. Pinaka na-stuck dun yung iba. Napansin ko yung mga student na mabagal yung results na meron sila, masyado sila excited to the point na ini-skip nila yung pinaka full process. Gawin mo to, magiging madali to. Sila, sa pagmamadali, hindi pinagtuunan ng time na i-build yung portfolio nila. Nag-jump into outreach agad, and then dahil walang result, parang nanlumo sila, nawalan sila ng pag-asa. So I do believe na ang bawat isa meron tayo kanyang-kanyang time. Pero meron tayong power para pabilisin yung timeline na yon. Nakadepende pa rin talaga, maliban sa favor ng Lord, is sa output na ginagawa natin. Sabi nga ni Rog, kapag pinahaba mo yung timeline mo, tatagalan mo. Pero pag pinaiksi mo yung binigay mo sa sarili mo, you will accomplish it in no time. Ay, may dadagdag lang ako. Yun nga, yun tama yung sinabi mo rin. Siguro masyado lang kasi nag-o-overthink, possible, 'di ba? Tsaka marami din yung hindi alam kung saan kukunin yung mga ganito. Siguro yun din yung ko, yung nagsimula ako. Dami kong pinaghingan ng talking heads, parang gano'n. Tapos yun yung sinimulan ko din. Kaya kung titingnan ninyo yung TikTok account ko, yung mga contents ko dun, makikita mo na na mga kinuha ko lang din yon sa ibang creator or sa isang clip sa podcast. Tapos ginawa ko lang yung style ng video editing. So, yun. Hindi ninyo kailangan i-overcomplicate ng isang bagay or hindi niyo kailangan i-overthink isang bagay. So, gawin niyo lang talaga. Oo. Tapos siguro parang ito rin yung naging experience ko before is siguro sumasabay sa trend. Mm. Yun yung ko. Kasi nag-start ako sa mga motion graphics,
sa mga ano, hardcore talaga na effects, motion graphics, mga gano'n. Sabi ko, parang ang tagal i-edit, 'di ba? So, ang maisip ko kasi do'n, kung mabilis kong i-edit ito, mas marami akong client na puwedeng acquire, which means na higher income, 'di ba? So, that makes sense also. Tapos kung isang ganitong motion graphics is umaabot ng during that time siguro umaabot ng ano, depende sa complexity, 2 hours siguro maximum, 3 or talagang kung medyo mahaba, abot pa ng isang buong araw. So, wala pang revisions yun, 'di ba? Aray mo. So, Magkano yung tapos pricing? ano, $20, 25 yun lang. So, yun isipin mo rin yung kapakanan ng bayan. Yeah. Hindi, yun, kidding aside, yun, parang be mindful sa possibility ng ano, ng mga ginagawa mo kung saan papunta yan. If magiging long term mo ba yan or magiging short term lang. So, yun. Kaya iniwan ko yung ano, yung motion na. Hindi na ako nagmo-motion. So, wag yun akong i-hire pag hahanap kayo ng motion eh. So, pero nag-focus ako dito sa isang style. Hindi lang naman siya style, pero more on sa ano, sa ganitong style na rin na ginawa ko rin sa ano, personal brand ko at saka nagustuhan ng client ko. So, ginagawa ko rin sa kanila. So, yun yung naging niche ko ngayon. Siguro possible din na struggle sa kanila is yung pagpili talaga ng right niche or right client na ano. Pero tinuro naman yan sa ano, sa black file, yung 5. Kung alam mo yung 5, kung hindi po niyo pa alam yung 5, 5 ba yun? Kung hindi niyo pa alam yung 5, join na kayo. So, yeah, totoo yun. Mara Yun, maraming video editor yung akala nila para mag-start kailangan gumawa ka kaagad ng portfolio mo. Which is tinuro naman natin and tinuturo ko yun palagi na bago ka gumawa ng portfolio mo, alamin mo muna kung sino target client mo. Para sa oras na hingin nila portfolio mo, makita nila na, eto nga yung taong kailangan ko. So, Rog, ang tanong ko, for those who are interested na maging video editor or maging 6-digit video editor, ano yung encouragement mo or tip mo para sa kanila? Message na lang ako, guys. I-encourage kita. Kidding aside, siguro ito yung ano, pinaka base experience to Look for people who will guide you. Yung legit na mga tao hindi kung sino-sino lang na nakita mo na influencer. Yeah, real talk. O, na bebentahan ka lang tapos na. Bibigyan ka lang ng isang Google Drive ng ano, freebie assets. Tapos wala na. So, yun. Look for people or look for mentorship na will guide you. For me, that's one of the way that you will make your progress faster. Kasi, sabi nga ni Isaac kanina, yung coach, at saka ito rin yung basic experience ko. I've been doing a lot of things alone. Parang I work on things alone. Inaaral ko yung mga bagay-bagay ng alone, di ba? At saka I'm an advocate also of learning and I want also to learn from other people as well para ma-fast track yung journey. So yun yung ginawa ko. So I learn from other people who are already there, di ba? Even those people who are millionaires already are also learning from billionaires. Gets nyo ba? Di ba? Di ba? Exactly, di ba? Oo. Because they already been there. They're already, in the position who can teach you their ways. Baka naman sabihin yung shortcut to being 6-digit editor yung BlockFi. Hindi. It's not a shortcut. It's not a one-time event. It's not an overtime success. Hindi to open-minded, kind of thing. Mapapash na naman tayo nito. Buti na lang hindi tayo naka-live. So, yun. This is, sabi ko nga, a community, a guide, a system where you can assure yourself you know what to do next. Na you will remove those doubts or questions in your head na how, when,
what, 'di ba? That's one thing na I can advise to you. Wag mo nang pahirapan yung sarili mo. So, yun. Bigyan natin ng konting personal touch, Rog, no? Kung mamimit mo yung batang ikaw, what would be your advice to him? Siguro do do something na purposeful. Parang yun yung ano ko. Yun yung gusto kong sabihin sa kanya kasi may tendency yung bata ako go with the flow lang eh. Parang ganun. So, if you know that there's something purposeful in what you're doing, you will think of it as meaningful, di ba? So, and it is worth taking the risk, worth taking the time, worth taking the effort. So, if you know the purpose of what you're doing, eventually you will know the impact of what you're doing and why you are doing it as well for that purpose. So, that keeps you aligned and then that keeps you in the direction na you know where you are going. So, yun. Okay. Napakaganda. And Rog, curious ako. Ano ba yung benefits and advantage ng pagiging member ng Editor's Black File? Hindi lang sa ngayon, kundi sa inaharap. Actually, yung advantage at saka benefits is one of the things din na I was looking forward before. Kasi hinahanap ko is community. Mm. Aside from course, syempre. So, aside from the knowledge is community. Kasi that's the thing also na wala ko before. At saka when it comes to being in a community as well, which is mean na may network ka, 'di ba? So, hindi lang sa pagtanong ka, but you can also engage with other people as well. Tsaka malay mo din naman na they will get you on board sa kanilang client or if they're looking for someone na need on their part. So, yun din naman. Yeah, yung community talaga is something na can help you as well in terms of your journey sa building your career here in video editing. So, yun. And then, yung naman, yung course naman is always updating. So, hindi naman siya magiging outdated hindi naman siya parang course na standalone na yun lang yung version niya. So, yun. So, in the future, there's more to come. There's more additional things na mangyayari din. So, hindi lang si coach yung magko-coach. So, may mga tao rin na ibang magko-coach. Possible, may mga guestings, ganun. So, yun. And then, there's more to expect, di ba? So, tsaka growing yung community. So, yun. Okay, napakaganda ng sinabi ni Rog. Pero Rog, may mga iba na nagsasabi na baka naman scam yan. Baka naman pagpasok namin after ng ilang buwan, biglang mawala yung community, no? Tumakbo yung mga coach. Ganun-ganon. What can you say to them? Na nagsasabi na, hindi, hinahype lang nung community yung video editing, ganyan, blah, blah, blah. What can you say to them? Yan ba yung takbo na nasa isip ko yung napanood ko ng takbo eh. Sorry. Tatakbo lang kami kung may warrant. Paano kami tatakbo eh? Kitang-kita niyo yung mukha namin. Ewan ko na lang kung saan kami tatakbo niyan. Sirang-sira na yung reputasyon namin kung tatakbo pa kami. Iskamin namin kayo. So, parang yun yung direct answer ko doon sa mga tao. Ewan ko kung sinong loko-loko rin yung magtatakbo sa inyo kung pinakita niyo yung buong mukha. Nagko-coach ka sa isang module, nandun yung mukha mo, pwedeng i-screenshot na dito sa podcast. So, yun. So, kidding aside, parang ganun eh. Yun din yung sasagot ko siguro. I won't scam you in exchange of my reputation. Nakwento ko na nga eh. Imagine, for example, na-build ko yung you've been video editing for quite a while and then you built up this course, this community to help other people also to start their own journey. And then, i-exchange mo yung na-build mo for how many years to scam people lang. What can you gain from it? Diba? So, yun. Hindi alam to ng karamihan ng mga viewer. Pero Rog, magkano yung ginastos mo this month
sa pag-i-invest lang sa gadget mo and software? Sa pinaalala mo pinaalala mo pa sa akin ang aray ko. Well, yung devices ko ngayon, M5 Pro, MacBook Pro. So, 100 plus, 170, ganun. And then, 170K, I mean. So, I also bought mouse worth 7,000 plus. And then, yung software, yung DaVinci Resolve na software worth 22,000 plus 300. So, ganun. But I don't see it as a waste of money. Iba yung magiging mindset mo kasi if you see it as investment eh. Because if you see it as investment, then ang karugtun nun is ROI. Or, tanggalin na lang natin na ROI is what are you benefiting from it if you do an upgrade, diba? So, recently lang, nag-add ako ng iPhone. So, para mag-match yung workflow ko dito sa MacBook ko rin. This is not for luxury actually. Ang sarap lang din magtrabaho talaga if your devices are also functioning just like your brain. 'Di ba? Kung Exact. you have a faster brain, maano yung gusto mong gawin, tapos yung computer mo, yung device mo as video editor, hindi maka-keep up sa gusto mong gawin, wala. Mabagal. So that's what also I experienced in my previous na nag-retire na. Thank you so much. Magkano total ng investment mo? Magkano lahat? Nasa nasa 200,000 plus I think. Oo. Sige, calculate it for us. 170,000 plus 7,800. Nasa 256 pala. Parang ganun, nasa 256K. Parang lang parang parang nasa isang Max to M5 Max 256,000. Oh, Oh, meron pala akong isang binili pa, kulang pa to. ano yung isa pang binili mo? 9,000 plus. Isang 1 terabyte na SSD. Oo, 9,000, yes. Ano pala binili mo? Ano, Samsung ba o Samsung T9. Samsung? Nasa 9,700 pala ata yun or Yes. parang ganun, 9,265, parang ganun siya, around. Kasi yung nasa sa in-store na SSD, nasa 12K, 14K yun eh. So, na timing yung sale, nag 9K sila. So, yun. Very important rin kasi yung storage. Totoo. Imagine sa lahat ng viewers, Sakit. 265,000 pesos for investment. But look at him now. The reason why he invested on those things, kasi alam niya na meron yung return. I mean, magagamit mo yung laptop mo, maliban sa mabilis yun at kaya mag-keep up sa iniisip mo about the business, magagamit mo yun for years. And ako mismo, my first computer is Ryzen 7. Yun yung computer ko na nag-enable sa akin to earn millions, literally, and video editing. Alright, before tayo mag-end, Raj, meron ka bang gustong sabihin to everyone who's watching this podcast? I mean, first podcast to ng The Editor's Black File. Ano yung gusto mong sabihin to everyone watching? Okay, so I hope na nag-enjoy at saka marami kayong natutunan din sa mga pinagsasabi namin dito. At saka there's more to come actually. This is not the last podcast that we're going to do. Anything na we can do to help the community as well and those people na gusto mag-venture out dito sa field ng video editing or freelancing. We're going to take time to do some contents as well and then give more value to you para you will know what to do and you will know where to start as well in your journey. Alright, so sa lahat ng interesadong mag-join sa community and maging part ng The Editor's Black File, i-message nyo lang ako or si Rog ng word na TEBF and re-replyan namin kayo agad kung paano kayo mag-proceed and mag-join sa community. Thanks for watching and see you sa mga podcast pang parating. We hope that we can help you sa pinaka-best na paraan na kaya namin gawin. Kung meron kayo mga question, katanungan, or clarification, comment nyo lang yan sa comment section below and sasagutin namin yan. Subscribe and see you sa next podcast. Bye-bye.